na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa'yo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mong banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri kong natin. Di malilimutan ang mga pangako mo. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad mo ako. Ang sabi mo nga'y iwanan ang iyong kasalanan. At sa araw na ito, sa aking paraiso, kasama mo ako. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mo banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. O pupurihin ka namin sa umaga nito. Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso, salita mong banggit. Ikaw lamang, Jesus, papuri ko natin. You made me feel, you made me understand how simple life is when I am in your hands. It really hurts and painful deep inside when no one cares and no one understands. Suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You
strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the suddenly, Lord, you came along. You took my hand and then you made me strong. You gave me hope to live my life. You saved me. You saved me from the grave. Oh, I am saved from the grave. Thank you, God. Thank you, God. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you're around. Life is a wheel that turns around. Sometimes we're up, sometimes we're down, but it won't matter as long as you are my life. Lord, you came. All my hope is you. Took my hand and then you made me strong. My life, hope to live. All my life is you. Saved me. You saved me from the life, Lord, you came. Only hope is you. Took my hand and then you made me strong. You gave hope to my only hope is you. Saved me. You saved me from the grave. Save me from the grave. You came to set me free, Lord. Isang mainam po na bagay, mga kapatid, na lagi po natin naaalala ang pagliligtas po ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, hindi lamang po ang ating soul ang niligtas ng Panginoon, kundi hanggang ngayon ay nililigtas po tayo. Nililigtas po tayo sa ating mga physical, sa ating mga emotional problems, hanggang financial po. Hawak-hawak po niya yan. Dahil po, siya ang Diyos ng kaligtasan. Walang iba po, kundi ating Panginoong Jesus. All together, let's sing. You defeated death, rose to life again. You have overcome. You let the Father's will shine in glory in the life you have lived. Now I stand in your name. Even when I'm weak, you make me strong. You make me whole. My life is yours, I give my all. You are my life, my one desire. You are my crown, incorruptible. Sing God's power. God's power is revealed through the words I hear. In you there's no fear. I fight the battles on with the fate I've won. In my life
His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens, and His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. He's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and of praise. Panginoon, minsan pa kami dumudulog sa iyong harapan. Taos puso nagpapasalamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Na hindi mo binibigo yung mga anak mo every Sunday, Panginoon, dinadalaw mo kami. Pinararamdam mo sa amin yung pagmamahal mo. Pinararamdam mo sa amin yung katapatan mo. Kahit ang dami-dami namin nagagawang pagkukulang, pagkakamali, pero tapat ka pa rin. Salamat, Panginoon, dahil kinahabagan mo kami, Panginoon. Lord, wala hanggang pasasalamat, Panginoon. Ito lang ang kaya namin iganti sa iyo. Kundi patuloy na purihan ka. Itaas ang pangalan mo. Sambahin ka, Panginoon. Pagdagutan mo, nakayanan ng mga anak mo. At sa umagang ito, patuloy kami dumuduli sa iyong harapan, Panginoon. Linisin mo aming mga puso, aming mga isip. Ihanda mo kami sa dakilang gawain na ito. Lalo na po sa pakikinig na salita mo, Panginoon. Ikaw po, manguna po sa amin. Kaya mo, yung Holy Spirit mo, kumilos at pumagitna po sa amin, Panginoon, na kanina pa namin nararamdaman. Panginoon, patuloy mong palakasin ang bawat isa po sa amin sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon. Kung sino man na may sakit, pagalingin mo. Kung sino man na may nangangailangan, Panginoon, Lord, isupply mo kanyang pangangailangan, Panginoon. Kung sino man na nawawala ng pag-asa, bigyan mo ng pag-asa, Panginoon, sa pamamagitan ng salita mo.
Ikaw, Panginoon, ang muna po sa amin, Panginoon, at kayo din sa lingkod mo, Panginoon. Wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Samahan mo ko. Hayaan mo, Panginoon, ikaw ang mangusap po sa amin, Panginoon. Gamitin mo lang yung bibig ko, Panginoon, para maipahatid, Panginoon, ang mensahe mo sa mga anak mo, Panginoon. Ikaw ang kumilos po sa amin, magmula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, O God, at pumasok kami ng mahinay. Lalabas kami sa lugar na ito na malakas, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyo lahat ng kadakilan at kapurihan sa dakil at matamis sa pangalan mo. In the name of Jesus, Amen and Amen. So once again, on behalf of our beloved Bishop Louie and Pastor Norma, maraming salamat for this opportunity. Ganyan sa ating po mga elders po na nandito na patuloy na sumusuporta po sa ating gawain. At higit sa lahat, wala ibang dapat pasalamat kundi ang ating Diyos na buhay lamang po. Amen po. So siya po yung nagpapahintulot ng lahat ng bagay. At alam ko na we are all excited again to listen to the Word of God. So hindi ko na po pagtatagalin. If you have your Bibles, you can turn your pages in the book of Job, chapter 11, verses 1 to 6. Then Zophar, the Naamatite, answered and said, should not the multitude of words be answered, and should be man full of talk be vindicated? Should your empty talk make men hold their peace? And when you mock, should no one rebuke you? For you have said, my doctrine is pure, and I am clean in your eyes. But oh, that God would speak and open his lips against you, that he would show you the secrets of wisdom, for they would double your prudence. Know therefore that God exacts from you less than your iniquity deserves. So our topic for today is entitled, Beneath God's Wisdom. Basbasan ng Diyos sa mga talatang binasa po natin, makakaupo na po tayong lahat. So sabi po sa Job chapter 1 verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. So brothers and sisters, although ito po si Job was an upright man, he was a blameless man. Sabi na binasa natin, a man who feared God, a man who shunned evil. Pero sa kabila po na yan, he still suffered from severe trials. Yung kanya po negosyo was totally bankrupt. Yung kanyang 10 anak, they all died. So he was abandoned by his loved ones, pati yung asawa niya. However, sa kabila po nito, ang sabi po ng Bible, he did not sin. Sa kabila ng lahat ng bagay na nangyari sa kanya. As found in Job chapter 2 verse 10. But he said to her, you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God? And shall we not accept adversity? In all this, Job did not sin with his lips. So in fact, mga kapatid, ginastify pa niya that God was right at sinamba pa niya ang Diyos. Ang sabi po sa Job chapter 1 verses 20 to 21, basahin po natin. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head. Inahik niya yung ulo niya. And he fell to the ground and worshiped. Sumamba siya sa Panginoon. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Ang sabi niya sa ulit, the Lord gave, and the Lord has taken away. So ibig sabihin, brothers and sisters, lahat po ng binigay po ng Diyos po sa atin, ang Diyos din po ang kukuha. Mula po sa kung anuman ang meron ka, anuman ang meron tayo hanggang sa buhay po natin. Pero dito po sa nabasa po natin, despite of these severe trials po, he still worshiped God. Sumamba pa rin sa Panginoon, nagpuri pa rin sa Diyos. And he even blessed the name of God. Can you imagine that? And that is the way it should be. Dapat ganun din po tayo. Amen? Kaya lang, on the later part of his life, ano na po ang lumalabas sa bibig niya? In Job 3 verse 11, why did I not die at birth? Ba't hindi pa ako namatay nung simula at pinanganak ako? Why did I not perish when I came from the womb? Why is life given to him who is in misery, and life to the bitter of soul? Who long for death? Take note, who long for death, but it does not come.
Naghanap ng kamatayan pero ayaw dumating. And search for it more than hidden treasures. So kung mapapansin po ninyo, nagbago na po yung tono ng salita niya. Umabot na po siya sa point na nagre-reklamo siya, puro na siya katanungan. Because in Job chapter 7 verse 11, therefore, I will not restrain my mouth. Hindi ko pipigilan yung bibig ko. I will speak in the anguish of my spirit. I will complain in the bitterness of my soul. Nagreklamo siya. Kaya ano po nangyari? Yung 30 tropa niya, yung 3 kaibigan niya, kinausap ngayon po siya sa Job chapter 11 verse 4. For you have said, my doctrine is pure, and I am clean in your eyes. Sabi daw ni Job. Take note, his doctrine was pure, and he is clean in the eyes of God. Pero pagdating sa verses 5 and 6, but oh, that God would speak and open his lips against you, that he would show you the secrets of wisdom. Ulitin ko, that he would show you the secrets of wisdom, for they would double your prudence. Ang sabi po sa kanya, the secrets of wisdom. Meaning, although Job's doctrine was pure, purong-puro, and his heart was clean before God, yet he was missing something in his life. At yan po yung secret of God's wisdom. For your information, brothers and sisters, ladies and gentlemen, what lies beneath God's wisdom is the secret na tinatawag. Huwag na po natin pag-usapan yung secrets, yung pong plural. Isa na lang po ang talakayan po natin. Pag sinabi natin wisdom, it is a divine attribute of God, the quality of having experience, knowledge, and good judgment, the quality of being wise. Sa Hebrew po, chokmah. Always remember, dapat ang bawat Kristiyano po ay alam po natin dapat ang sikreto ng wisdom ng Diyos. Amen? And I believe that this is one of the major reasons kung bakit yung pong mga Israelita po did not please God in the wilderness during the time of Moses. Nagreklamo pa nga sila as found in 1 Corinthians chapter 10 verse 10. Nor complain as some of them also complained and were destroyed by the destroyer. At katulad din nila, ganyan din po sa panahon po natin. Many are complaining about a lot of things. Some complain about their finances. Kasi nga naman, mahirap ang buhay. Totoo naman. Ang iba naman about their emotional stresses. While others about their physical illness. Why? Dahil karamihan po ay hindi po alam kung ano po ang sikreto ng wisdom ng Diyos. Nakatulad po na nangyari po kay Job. Bakit ko po sinabi in Job 34 verse 35? Job speaks without knowledge. His words are without wisdom. So brothers and sisters, once you do not know the secret of God's wisdom, although you speak with wisdom, pero kapag nagsasalita ka, para ka rin walang wisdom. Bakit? Dahil wala po yung sikreto ng wisdom ng Diyos sa'yo. Kaya nga po sa Job 42:3, you ask, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand. Take note, ang sabi niya, I have uttered what I did not understand. Nasabi ko yung hindi ko naintindihan. Ibig sabihin, once you do not know the secret of God's wisdom, magsasalita ka yet you do not understand what you are saying. At naniniwala po ba kayo na meron pong ganyang mga Kristiyano? Ano po ibig sabihin? Take note, ang sabi na binasa po natin, Job was without knowledge and wisdom. Pero ang iba, punong-puno naman ng wisdom, pati knowledge meron eh. Pero hindi po alam ang sinasabi. Bakit ko po nasabi? Madalas hindi na po pala okay sa iba ang lumalabas sa bibig po natin. At hindi mo alam kung bakit mo nasabi. And that is the sad truth about it. Hindi mo alam, kala mo lang okay. Although akala mo alam mo yung sinasabi mo, pero ang totoo, hindi pala. So if that is the case, what then is the secret of God's wisdom? Para hindi po tayo matulad po kay Job who uttered which he did not understand. In Job 38 verse 4.
Where were you when I laid the foundations of the earth? Nagtanong po ang Diyos sa kanya. Tell me, sabihin mo sa akin, if you have understanding. Yan po ang tanong ng Diyos sa kanya. At kung mapupuna po ninyo, the Bible mentioned about the creation. For your information, brothers and sisters, ang creation of this world, brothers and sisters, and everything in it had something to do with the secret of God's wisdom. Why? Ang sabi po sa Psalms 136 verse 5, by wisdom, take note, by wisdom made the heavens. For His mercy endures forever. Ulitin ko, for His mercy endures forever. Ang sabi ng Bible, by His wisdom, He made the heavens. Bakit? Because of His mercy. Dahil sa habag ng Diyos, kaya niya ginawa yung heavens, yung kalangitan. Meaning, one or isa po sa sikreto ng wisdom ng Diyos is His immeasurable mercy, yung immeasurable mercy of God. Yung po yung isa sa sikreto ng wisdom ng Diyos. Brothers and sisters, pag sinabing mercy, it means compassion or forgiveness shown towards someone whom it is within one's power to punish or harm. Sa Hebrew, rakum po ang tawag po dyan, or compassionate. So in other words, pag sinabi po natin wisdom of God, the wisdom of God is always combined with mercy. Kombinasyon po yan, hindi po katulad ng wisdom ng tao. Ang wisdom of man is always combined with what? With pride. Amen. Pero sa Diyos po natin, pag sinabing wisdom, nandoon yung habag. Andiyan pa ba kayo? Most of the time, brothers and sisters, we ask wisdom from God. Pero minsan nakakalimutan po natin yung mercy, which should not be the case. Ibig sabihin, dapat pag humihingi po tayo sa Diyos ng wisdom, siguraduhin po natin, dapat mayroon din tayong mercy, hinihingi rin natin yung habag. At kapag sinabing mercy, the mercy of God endures forever. Ganun po katindi ang habag po ng Diyos sa atin, sa lahat ng tao sa buong mundo. At hindi lang po yan, mga kapatid, alam po ng Diyos that this world is destined for destruction. And this world will be considered as the ruling land of Satan. Kaya in-anticipate po ng Diyos yan by creating a suitable place where people can live without fear. Na pwede mabuhay po ang tao without destruction. Walang iba kundi yung langit. Kaya niya nga ginawa eh. And the only reason why He did it, dahil din po sa habag po ng Diyos po sa atin. Dahil lang po sa habag niya, kaya niya ginawa yun. Second, in Psalms 136:6, to Him who laid out the earth above the waters. So this is to preserve the lives of His creation. And the reason is still because of His mercy. Habag pa rin ang dahilan. And also in Psalms 136 verses 8 to 9, the sun to rule by day, for His mercy endures forever. Take note, the moon and stars to rule by night, sa gabi naman, for His mercy endures forever. So ibig sabihin, everything was created in the immeasurable mercy of God. Lahat sa mercy. At hindi lang po yan. Sa Psalms 136 verses 10 to 11, to Him who struck Egypt in their firstborn, for His mercy endures forever. And brought out Israel from among them, for His mercy endures forever. Brothers and sisters, ito pong dalawang talatang ito, for your information, refers to the deliverance of the Israelites from the hands of the Egyptians. Of course, ang dahilan dahil pa rin sa habag ng Diyos. Kaya po sa book of Romans chapter 11 verse 32, for God has committed them all to disobedience, that He might have mercy on all. However, ang sabi sa Psalms 136:17 to 18, to Him who struck down great kings, for His mercy endures forever. And slew famous kings, for His mercy endures forever. For our information, ang Diyos po ay pumili po ng mga hari to rule over Israel as a reflection of the coming king. At sino po yung hari na yan na sinasabi? Walang iba kundi yung pong ultimate king, yung pinakamatindi sa lahat, none other than Jesus Christ, who is the King of Kings and the Lord of Lords. At ang dahilan ay habag pa rin niya, no more, no less. Habag pa rin po ang dahilan.
Moreover, brothers and sisters, ang sabi po sa Psalms 136:23-25, who remembered us in our lowly estate, for His mercy endures forever, and rescued us from our enemies, for His mercy endures forever. Who gives food to all flesh. Ulitin ko, who gives food to all flesh. Yung lahat na nag-aalala sa pagkain. Ang linaw, for His mercy endures forever. Kanina was the deliverance of the Israelites. Ngayon naman was the reflection of the salvation for the Gentiles in the New Testament. At kasama po dyan yung supply po ng Diyos during global crisis. Kaya nga may food eh. May food para sa atin. Kasama po yan in the last days. At ginawa niya po yan dahil pa rin sa habag niya. Amen! Ano po mapapansin po ninyo? Pirming yung mercy po ng Diyos ang dahilan. Kaya nga, kung pag-aaralan po natin maigit, the mercy of God started before the foundation of the world hanggang sa panahon po ni Moses. Then continued sa generation ng mga hari. Then sa New Testament hanggang sa Book of Revelation. Kaya po hanggang sa atin eh. Kaya nga sinabing mercy of God endures forever eh. Meaning to say, dire-diretso po ang mercy ng Diyos. Dire-diretso, tuloy-tuloy po ang habag ng Diyos. Wala pong tigil ang habag ng Diyos. Hanggang sa atin, humabot po yung habag niya. Ibig sabihin, magmula pa noong wala pa ang sanlibutan, hanggang sa lalangin po ang mundo, hanggang sa lalangin po ang tao, nandun na po ang mercy ng Diyos. And the only reason why He created this world, why He had done a lot of good things for mankind, dahil pa rin sa habag niya. Brothers and sisters, tell you what, without His mercy, wala na tayo dapat dito sa mundo. Kung hindi lang dahil sa habag ng Diyos, dahil po sa mga kapalpakan natin at kahinaan natin, lahat tayo may kahinaan. Kung Old Testament lang po ang pagbabasihan, hindi po tayo tatagal. Bakit ko po sinabi? Ilang Kristiyano po, grabe po ang sama na ugali sa ibang tao. Pero dahil sa habag ng Diyos, pinagtsatsagaan pa din siya ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, nandirito ka pa rin. Ilan po sa atin dito, dapat patay ka na. Dahil sa sakit, pero until now, humihinga ka pa rin. Ini-extend pa rin ng Diyos yung buhay mo dahil pa rin sa habag niya. Most of all, we are saved according to His mercy. Kung babasahin natin ang Titus chapter 3 verse 5. Dahil sa habag din ng Diyos, kaya tayo naligtas. Bakit tayo nandirito ngayon? Bakit tayo sumasamba sa Diyos ngayon? Dahil sa habag niya po yan. At bukod po dyan, ang Diyos po natin, punong-puno ng habag, yes. Meron siyang karunungan, yes. Pero ang karunungan po niya, wala pong kayabangan. Pero nandoon ang habag. Marunong ang Diyos. Matalino ang Diyos. Pero hindi po mayabang. Kasi nandun yung habag eh. Why? Para madama mo na ang kanya po ay hindi lang po basta karunungan, but rather ang puso po niya ay nandoon para kahabagan po tayo, para kahabagan po ako, para kahabagan po ikaw. Para hindi po tayo mapahamak, yan po ang wisdom ng Lord, and most of all, yan po ang habag ng Diyos. And surely, brothers and sisters, without the mercy of God, we are not going to make it on the rapture day. Pag wala po ang habag ng Diyos, hindi tayo makakasama ron. Sigurado marami po sa atin maiiwan. Kung minsan dahil sa katigasan ng ulo eh. Pero naniniwala ako ng dahil po sa habag ng Diyos. Even though we fall, we falter, dami nating kapalpakan, pero binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon para magbago. Ng opportunity para i-correct natin, iayos natin, ituwid natin yung mga sarili natin. Binibigyan niya pa rin tayo. Why? Because God's mercy is bigger than your mistake. Yan po ang tatandaan po ninyo. Mas malaki ang habag ng Diyos kesa sa kamalian mo, sa pagkakamali mo, sa kapalpakan mo. Mas malaki pa rin ang mercy ng Diyos. Ganong katindi ang habag ng Diyos sa atin. Hindi lang po yan, brothers and sisters. Everything that you are experiencing right now, whether it is of trials, problema, chastisements, or even blessings, kahit ano ang nangyayari sa iyo, kahit gaano kabigat ang problema mo, tanggapin mo sa mabuti yan. Because beneath God's wisdom is His mercy. Ibig sabihin, nandoon ang habag ng Diyos. Hindi nawawala.
Alam ko po marami po sa atin dito nahihirapan ka financially. Hirap na hirap ka. Marami sa atin dito physically, hirap ka na. Ay iba emotionally, hirap na hirap ka. At kung minsan natatanong mo na ang Diyos Lord, bakit? Lord, if this is your wisdom, bakit ako nasasaktan? Lord, kung wisdom mo pala to, bakit ako nahihirapan? Brothers and sisters, do you believe that God rewards the faithful who in the midst of their troubles, sa gitna ng kanilang sufferings, pero patuloy pa rin po naniniwala at nagtitiwala sa wisdom at sa habag po niya instead of questioning His reasons? Kaya nga sinabi ng Diyos, my ways are not your ways and my thoughts are not your thoughts. Kaya nga kahit gaano kasakit ang nadarama mo, beneath your situation, nandun pa rin ang mercy niya. At kung ang habag po niya sa mga tao before the foundation of the world ay hindi po nagbago, until now His mercy never changes. Hindi po nagbabago yan. Kung kinahabagan niya po yung mga Israelita noon, how much more tayo na mga anak din po niya. And that is the reason kaya po tayo naligtas. At kung bakit hanggang ngayon nakakatagal tayo. Kung sa atin nan wala na tayong lakas Pero kahit paano, may lakas ka pa din. Just imagine, nakakapalakpak ka pa. Nakakapag-praise the Lord ka pa. Nakakaawit ka pa. Nakakasayaw ka pa. Kahit sintonado ka, kahit pares, kaliwa ang pahay mo. Sige lang, nagagawa mo pa rin. Napupuri mo pa rin siya. Dahil hindi na yan sa lakas mo. But rather sa lakas pa po ng Diyos yan. Sa mercy na po ng Diyos yan. Yan po yung habag ng Diyos sa atin. Ganyan po mahabag ang Diyos sa kanyang mga anak. And truth be told, brothers and sisters, ang iba po kasi sa atin, binigyan po or biniyayaan po ng Diyos ng karunungan or ng wisdom. Pero naniniwala po ba kayo, baliwala yung wisdom niyan pag wala din po yung habag sa puso? Ang iba po, saksakan ng dunong. Pero wala po yung habag sa kapwa. For our information, wisdom of men is foolishness before God. Pag wala po ang mercy sa puso. Imagine that. Baliwala ang wisdom, para ka rin hindi marunong or walang alam sa harapan ng Diyos. Kaya nga po siguraduhin po natin, if you have wisdom, siguraduhin mo meron ka ring mercy ng Diyos sa'yo. And it is also because of God's mercy, kaya ka rin nagkaroon ng karunungan. Habag lang din ng Diyos yan. Alam niyo mga kapatid, wala pong masama sa karunungan, sa kaalaman. Dapat nga, lahat tayo punong-puno ng karunungan, pero hindi po puro yan. Hindi po puro karunungan, hindi po puro ito. Pansinin ninyo, karunungan, kaalaman, puro ito po yan, pero ang mercy ito. Puso. Siguraduhin po natin na punong-puno ka ng karunungan, pero punong-puno ka rin ng habag sa puso mo. Dahil yan po ang hinahanap ng Diyos, yan po ang gusto ng Diyos. Hindi po rito nakatingin ng Diyos, dito po nakatingin ng Diyos. At naniniwala po ko, doon po tayo nagiging matalino po sa harapan po niya. Kaya nga po kung minsan, di bali ng konti lang ang kaalaman mo at karunungan mo, pero punong-puno ka naman ng habag. Para ka na rin pinakamarunong sa harapan ng Diyos. Dahil sa habag na nasa puso mo. Dahil ang tinitignan niya po yung pong kombinasyon ng wisdom at saka ng mercy. And that is the secret of God's wisdom. Moreover, if that is beneath God's wisdom, the question is, what are we going to do now? Ano ngayon ang dapat natin gawin? Psalms 136 verses 1 to 3. Oh, give thanks to the Lord, for His good, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the God of gods, for His mercy endures forever. Oh, give thanks to the Lord of lords, for His mercy endures forever. Ano po mapupuna po ninyo? From verses 1 to 3, oh, give thanks to the Lord. Oh, give thanks to God. Oh, give thanks to the Lord. Because His mercy endures forever. Ibig sabihin, kaya po siya inulit-ulit. Dahil pinagdidiinan po ng writer that the number one reason why we have to give thanks to God is because of His mercy. Kaya dapat matuto ka or marunong kang magpasalamat sa Diyos. Brothers and sisters, remember, everything that is happening around us,
good or bad, ang Diyos lang naman po nakakaalam eh. But beneath those things lies the secret of God's wisdom. I know that some of you here, gusto mo na sumuko. Yung iba, iniisip na nga natin, mabuti pang wala na ako dito sa mundo para wala na akong problema. Pero dahil sa habag ng Diyos, nandirito ka pa rin. On the other hand, everything that we have, our wealth, our fame, our fortune, yung mga trabaho natin, mga negosyo natin, yung mga talento natin, yung mga achievements po natin, hindi po yan dahil sa sarili po natin. Not even our human wisdom either. Not our own strength, hindi rin po. But everything that we possess, that we have, is all because of God's unfailing mercy for you and me. Dahil pa rin sa habag ng Diyos, kung ano man ang meron ka. Kung ano man ang tagumpay mo, dahil pa rin sa habag ng Diyos. Dahil hindi ka magtatagumpay kung hindi ka kinahabagan ng Diyos. Ibig sabihin, yung pong habag po ng Lord ang magdadala po sa atin. Yung habag po ng ating Panginoon ang aalalay po sa atin para itayo po tayo kung sakali man bumagsak ka. At kung sakali man naging tagumpay ka, yung habag niya ang magdadala. Kaya nga, isa lang ang sasabihin mo sa Panginoon eh. Lord, salamat po. Sobrang thank you. Ang sabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything, give thanks. Ibig sabihin, we have to give thanks. Although our life is full of ups and downs, but we have to give thanks to God. Dahil ang bottom line pa rin ng ups and downs, still God's mercy. Ang sorrow at joy, mercy pa rin ng Diyos yan eh. Perhaps ang iba po sa atin, hirap na hirap ka, lubog na lubog ka sa utang, bagsak ang negosyo mo. Nawalan ka ng trabaho perhaps. Pero hindi po ibig sabihin na hindi ka na magpapasalamat sa Diyos. Thank you Lord pa rin. Dahil yan na lang po ang dinananas mo. Perhaps ang iba hindi lang po nasa-sensationalize eh. Hindi lang natin alam eh, pero baka mas matindi pa po pala ang problema ng iba kaysa sa atin eh. Kaya thank you Lord, ito na lang dahil meron at meron pong mas mabigat ang pinagdadaanan kaysa sa atin. Probably naghiwalay kayong mag-asawa, Lord, salamat, ito na lang, kahit masakit. Pero dahil sa habag mo, ito na lang pinahintulot mo sa akin at naniniwala po ako na sa habag mo pa rin, maaayos kami. Yung anak mo ayaw gumaling, Lord, salamat, ito na lang pinahintulot mo sa akin. Dahil alam ko sa kabila nito, nandoon pa din ang habag mo. Always remember, walang bagay na ipinahintulot sa atin ng Diyos na hindi po natin kaya. Not because of our faith, not because of our ability, pero dahil pa rin sa habag ng Diyos eh. Kaya ka nga wala ka lang ibang gagawin eh. Wala kang ibang sasabihin kundi, Lord, salamat. Nakita po ninyo si Habakkuk sa Habakkuk 3:17. Kahit yung aking pananim, hindi mamunga, imagine that. Kahit magtagtuyo, kahit magutom ako, kahit na anong mangyaring hirap sa aking buhay, salamat pa rin sa iyo, O Diyos. Kahit anong mangyari, thank you pa rin. Brothers and sisters, truth be told, ang dali po magsabi ng thank you sa Panginoon if you are experiencing blessings. Pero pag ang hirap sabihin when you are in affliction, tsaka mo sabihin sa Lord ng thank you. Pero yan po ang mas kinalulugtan ng Diyos. Hindi ka lang nagpapasalamat dahil maayos ang buhay mo. But rather, marunong ka rin magpasalamat sa kabila na mabigat ang problema mo, sa kabila na mabigat ang pinagdadaanan mo. Marunong ko na magsabi, Lord, salamat, ito na lang. That is why today, hindi po iyak sa problema ang gagawin po natin. Hindi po yan. But rather yung pong iyak na taus-pusong pasasalamat sa Diyos. Na sa kabila ng dinadanas natin, salamat pa rin Lord. Sa kabila ng pagpapala, salamat pa rin Lord. Praise the Lord, maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe na ipinagkaloob niya po sa ating lahat as we learn that beneath God's wisdom
is His mercy. Tunay nga po na kung hindi po dahil sa kanyang habag ay hindi po natin matatamasa ang kaligtasan at hindi po tayo makakatagal sa lahat po ng pagsubok na dumarating po sa ating po mga buhay. And we are so blessed dahil tayo po ay kinhabagan po ng Panginoon at patuloy pong pinagtsatsagaan sa kabila po ng ating po mga kapalpakan, sa ating po mga kahinaan. Kaya po in return, ipakita rin po natin sa iba yung pong mercy po na tinanggap po natin mula sa ating pong Panginoon. But meanwhile, to all our first-time viewers, gusto po namin ipaalam po sa inyo kung gaano po kabuti ang ating Panginoon sa inyo po mga buhay at pinahintulot po niya na mapakinggan po ninyo ang mensaheng ito. So we learn that God's mercy endures forever and is bigger than all our mistakes. Kaya sa oras pong ito, we encourage you to accept Jesus Christ as your personal Savior upang makakilos po ang ating Panginoon sa ating pong mga buhay. At anuman po yung pagkakasala po ninyo o anuman po ang kabigatan po ninyo ay nakikita po ng Lord yan at kinahahabagan ka po niya. All you have to do is to believe in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po nating salvation in Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So malinaw po na sinabi ng talata that we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? Yan po'y matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved. Uulitin ko, malinaw po na sinabi ng talata, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ. So tatlo po yan na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Again, it is the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ. Kaya lang po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, ay wala na po tayong gagawin, tutuldok or hihinto na po tayo dun. Alam niyo po, ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo po'y nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, but rather we need to obey the gospel of Jesus Christ. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now first is repentance. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mong kapalpakan, ang dami mong nagawang kasalanan sa ating Panginoon. But for as long as nandun po yung genuine repentance sa ating pong mga puso, dahil yan po yung tinitingnan ng ating Panginoon, yung pong taus-puso ng ating pong pagsisisi. Believe me, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig. So ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. At ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore, we were buried with Him through baptism into death. Uulitin ko, therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang ininilibing naman po natin ang ating po mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. And take note,
Hindi po ito paghuhugas ng dumi po ng katawan, kundi ito po yung paghuhugas at pag-aalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan naman po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. So sa madalit sabi tayo, mababago na po na nabanggit po sa Romans chapter 8 verse 11, ganyan din po sa Titus chapter 3 verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we are also receiving power. Aminin nyo man hindi, sa lahat ng mga first-time viewers, lahat tayo may kahinaan. Kung minsan, nagpipilit tayo na magbago 1 buwan, 2 buwan, sa mga susunod na panahon, bumabalik po tayo sa dati. Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, itong tatlong bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. Nang una, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng gustong tumanggap sa ating Panginoon, pwede po ba na itaas natin ang ating dalawang kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon at iko natin ang ating po mga ulo. And please repeat after me with this prayer na habang binabanggit po natin ang mga panalangin na ito, ay nandun po yung taos puso na tayo po yung nagsisisi at humingi po ng tawad sa ating Panginoon. Habang binabanggit natin ang panalangin ito, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa iyo. Bilang isang makasalanan, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, andyan po yung telephone numbers po natin. Sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumawag dyan para makapagpa-schedule po tayo ng water baptism. Otherwise, andyan po ang ating pong FB page. Mag-iwan lang po kayo ng mensahe dyan para masagot po namin to give you further instructions. So meanwhile, bilang pagtatapos po, muli tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Yuko natin ang ating pong mga ulo. Lord, we thank you so much for your wonderful message na binigay niyo po sa amin. Na patuloy, O Diyos, nakita po namin na beneath your wisdom, andun po yung habag mo. At salamat, Panginoon, sa habag mo. Lahat kami kinahabagan mo, Panginoon, O God. At patuloy, O Diyos, nararamdaman po namin yung mercy mo sa amin po mga buhay. Lord, once again, we look forward sa susunod na linggo, sa mga ituturo mo po. And Lord, I pray that you continue to bless us all throughout the week. Maraming salamat. We claim the victory in our lives today. In your most precious and wonderful name, in the name of Jesus. Amen. So once again, brothers and sisters, God bless every one of you, and to God be all the glory.